ah, pag tayo po'y nasabihan, o pag tayo po'y nautusan ng Panginoong Diyos, no, na pumunta sa ibang bansa, no, nagpipray tayo, Lord, your will be done. Pero sinabi ng Diyos, pumunta ka sa lugar na ito. Pero isipin po natin, pinapunta ka sa lugar na yon, ngayon kasi may mga GPS na, no? May mga kuruma na, may mga pwede natin pumunta saan. Pero isipin natin, walang GPS. Katulad ni Abraham that time. Wala siyang GPS. Amen? And hindi niya alam kung meron siyang trabaho pagdating doon sa kanyang lilipatan. No? O kung merong nag-aabang sa kanya na kaibigan, kakilala, pamilya doon. So, ganoon po yung naging pakiramdam ni Abraham nung tinawag siya ng Diyos. Pero, mas pinagkatiwalaan niya ang tawag ng Diyos kaysa sa sariling kaginhawaan niya. Amen? So, sa totoo lang po, bihira tayong mabuhay ayon sa pananampalataya kapag nandoon tayo sa itaas. Hindi natin pinapansin yung pananampalataya pag nasa taas tayo, no? Nasa mountain top tayo. Okay? No, yung moment na yon, no, sa ating buhay. So, kapag maayos ang takbo ng ating buhay, okay yung ating pamumuhay, hindi natin napapansin yung pananampalataya. Okay? And I hope na kung naalala nyo kung ano yung pinag-usapan natin nung Wednesday, no, yung ating midweek service is about kung ano yung paganahin natin, no, yung ating pananampalataya. Amen? So, na-explain ko doon kung ano yung pananampalataya, no? Yun yung lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi natin ito nakikita. Yun yung pananampalataya. Okay? Kaya mahirap or bihira lang sa ating buhay na gawin natin yung pananampalataya or gamitin natin yung pananampalataya na meron tayo kapag nasa okay tayo na kalagayan. Di ba? So, kumbaga madalas po tayo umaasa sa ating mga sarili. Sarili nating galing, sarili nating lakas. Pero ang totoong pananampalataya, mga kapatid, hindi lang yan nakadepende sa anumang kasalukuyang sitwasyon o sa mga nakaraang experience natin. Amen? Faith looks forward. Amen? Puno ng expectation at yung anticipation. Amen? Yung, kumbaga meron tayong pananabik. Amen? Yun yung pananampalataya. Amen? Sabi nga po sa Hebrew 11, verse 1. Ayun. So, ang pananampalataya sa Diyos, no, ito po ang pananampalataya sa Diyos. So, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yun daw po yung pananampalataya. Amen? So, minsan hindi natin ito ginagamit kung tayo ay nasa magandang kalagayan. Di ba? Kung tayo ay nasa magandang kalagayan. Amen? Madalas, hindi natin yan pinapansin, yung ating pananampalataya na meron tayo. Kasi nasa mabuti tayong trabaho, maganda yung ating ikinabubuhay, wala tayong problema, walang nagkasakit sa ating pamilya. Yan po, hindi natin yan napapansin, hindi natin yan ginagamit, kadalasan, pag nasa okay po tayo na kalagayan. Okay? So, pero alam po natin, no, hindi lang naman laging nasa tayo'y nasa taas or mabuti yung ating kalagayan. Hindi lahat ng buhay natin is talagang magtatapos doon, di ba? Sino ba ditong walang mga pinagdadaanan? Puro talaga okay sila. No? Sinong walang problema dito? So, lahat tayo may mga pinagdadaanan. Amen? Di ba? And kasama yan sa buhay. Tama? So, dadating din yon, no? Dadating yung panahon, no, na dadaan tayo doon sa pagsubok. Amen? No? Kaya, yung mga sitwasyon po na wala tayong control, no? Yun po, lalo na dapat na pagkatiwalaan natin, no, ang Diyos. Amen? And sa susunod, no, sooner or later, haharap tayo sa moment, no, sa faith, no, na faith lang talaga
ang pwede nating gamitin. Di ba? Naranasan nyo na yon? Yung talagang nandun na tayo sa time na faith lang talaga ang maaasahan natin. No? Isipin nyo kung ano yung mga bagay na yon na nangyari sa ating buhay. Naniniwala ako na dumating yun sa buhay ninyo. Amen? Kaya mahalaga po na ma-practice natin ang pananampalataya at matuto tayong lumakad ayon dito. Amen? Kaya ito po, no, sa buong linggo or lalampas pa ng buwan na ito po yung ating series na pag-uusapan, no? Or gusto ko pang i-preach pa kasama yung mga kapatiran, no, na sa series natin, no, natatawagin nating walking by faith. Amen? So, ang Biblia po ay puno po ng mga taong namuhay sa pananampalataya. Amen? At iniwan nila sa atin ang isang magandang example na pwedeng sundan po natin ngayon. Amen? So ito po yung ating pag-uusapan, no? 3 tao doon sa lumang tipan at 3 tao naman doon sa bagong tipan, no? Sa New Testament, 3 tao po doon pag-uusapan natin na namuhay sa pananampalataya, and ganoon din po sa Old Testament na namuhay sa pananampalataya. Yun po yung pag-uusapan natin sa series po na ito na Walking by Faith. At syempre, yung unahin po natin ngayong linggong na to, syempre hindi mawawala sa ating isipan, no, si Abraham. Amen? Hindi nyo yan katrabaho, ha? Si Abraham ito na nasa Biblia natin pag-aaralan ngayon. Okay? Kaya ngayong araw po, gusto ko pong pag-usapan natin the call of Abraham. Amen? So, kung meron po kayong banal na kasulatan, pwede po kayong hilingin na tumayo at basahin po natin yung ating talata po ngayong umagang ito. Amen? Okay. Sabay-sabay po nating basahin at yung malakas po na pagbabasa po. Amen? Kita niyo po dyan sa likod. Amen? Say, no? Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sige po. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagpatuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kanineo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Amen. No? Purihin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin po sa sandaling ito. Panginoon namin na makapangyarihan, salamat po Ama sa umagang kay ganda. Panginoon sa buhay, Panginoon na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa panibagong pag-asa at buhay. Lord, minsan pa kami po ngayon, O God, ay lumalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba, Panginoon, buong pusong pagpapakumbaba, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami sa araw na ito na maunawaan namin ang nais mong sabihin sa buhay namin, O Diyos. Mangusap ka, O Diyos, sa aming puso, Panginoon, at patuloy niyo pong turuan ang aming puso
O God, na sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw nawa ang maitaas sa araw na ito, Panginoon. Ikaw makita, mahayag, at maluwalhati sa aming pakikinig, Panginoon, sa aking pagsasalita, Panginoon, nawa ikaw, Panginoon, ang aming maitaas at mapapurihan. Purihin ka, O Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong service po na ito, O Diyos. Sa iyo ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede po kayo umupo. Amen. Amen. So tawagin po natin itong the call, no? The call Amen. So basahin okay lang kayo. Good morning po. So, the call of Abraham, no? Abraham. Amen? So, wala po tayo, ito po yung pinakauna nating maisip talaga, no? Pag-uusapan natin is yung pananampalataya. Amen? No? Si Abraham. Hallelujah. Amen? So, ito po mga kapatid, dito natin may kita po no, yung mga detalye no, tungkol sa pagtawag ng Diyos kay Abraham. Amen? So, actually, Abram po siya dito, no? Pero para familiar po tayo, mga kapatid, no, pangalanan natin siyang Abraham. Okay? No? Pero tatawagin natin siya ngayong Abraham, no? Para familiar po tayong lahat. Amen? So, ito po mga kapatid, no? So, sinabi dito ni Yahweh kay Abram, lisanin mo. Amen. Amen. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Di ba? So tinawag ng Diyos si Abraham na iwan ang kanyang sariling lupain, ang lugar na kinalakihan niya. Amen? Kailangan din niyang iwan ang kanyang mga kamag-anak at lumayo doon sa lugar o sa bahay ng kanyang ama. So sa madaling salita, hinihingi ng Diyos na talikuran niya ang lahat ng alam o yung pamilyar sa kanya, okay? At yung mga mahal niya para sumunod sa Panginoon. Yung hinihingi ng Diyos, no? Sa kanya. So, inaasahan siyang lisanin ang kanyang, yung comfort zone. Yun yung inaasahan ng Panginoon Diyos, no, na lisanin ni Abraham yung kanyang comfort zone. Okay? Upang, lumakad ayon sa tawag ng Panginoon Diyos. Amen? Lumakad sa tawag ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. No, so kahit papaano po, maiintindihan ko po yun, no, kung ano po yung nararamdaman ni Abraham. Okay? Pero at least tayo ngayon, kung nasa malayo man tayo, no, kaya nating makauwi in just, for example sa amin, in just 3 hours. Di ba? Pero si Abraham, di ba? So, at least, no, yun yung naramdaman niya, pero at least tayo, pwede tayong makauwi, no? Pagkatapos ito, pwede tayong umuwi. Di ba? But si Abraham, wala. All out trust lang siya kay Lord. Amen? So, pwedeng hindi ka utusan ngayon ng Panginoon Diyos na umalis dyan sa kung saan ka komportable ngayon, or kung maaaring hindi ka niya sabihan or utusan na umalis dyan sa kung saan ka ngayon, no, doon sa pamilya mo na maaaring hindi yan ang sinasabi sa iyo ng Panginoon Diyos, or hindi ka pa sinabihan ngayon ng Panginoon Diyos. Pero sigurado ako na may mga pagkakataon na talagang hihilain ka ng Diyos, hihilain ka niya palabas doon sa comfort zone mo. Amen? No? Para sumunod sa Kanya. At saan man tayo dadalhin ng Panginoon Diyos, ang totoo mga kapatid, lahat tayo ay dapat matutong maglakad sa pananampalataya. Amen? At minsan, kasama dyan ang pagiging handa natin, no, na mahiwalay tayo sa ilang kaibigan natin, no, sa ating mga kamag-anak. Amen? No, para gawing priority si Lord. Amen? Sabihin nga natin priority. Amen? No? Kasi maaaring
No, pa nga, no, si Ruth, maaaring meron siyang iniwan sa kanila. No, so, hindi ko lang alam no, kung saan pa siya dinala ng Panginoon Diyos. No, sa Japan, kayo din. Di ba? Naniniwala ako, kaya ko pinadala dito sa Japan. Tayo, kasi may plano ang Diyos. Meron siyang magandang plano sa atin. Tayo yung gagamitin niya para sa ng Japan. Ang tanong, nagpapagamit ba tayo? No? Nagpapagamit ba tayo? Amen? So, ano? Lisanin mo. Lisanin mo. Sabi ng Diyos, no? Yung kondisyon ng Diyos, lisanin mo at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. So, walang ibinigay po na detalye si Lord. Pupunta tayo sa ibang bansa. No? Saan dyan? Netherlands. Di ba may itinerary kayong sinulat? Saan kayo gusto pumunta? May mga itinerary tayo, mga trip guide. No? And basically po, ang sabi lang ng Lord, no, kay Abraham, sumunod ka. Sumunod ka. At pagdating natin doon, malalaman mo. Di ba? So, imagine mo na lang, paano kaya ang pakiramdam ni Abraham that time, no? Yes, no? May faith siya, mga kapatid. Pero syempre, nagtataka rin siya. Nagtataka rin siya. Saan kaya kami pupunta? Ano kaya itsura ng lugar na pupuntahan ko? Safe ba doon? May pagkain ba? No? Pero wala siyang clue. Pero, ang magandang ginawa niya, yung unang hakbang na ginawa niya, sumunod siya sa Panginoon Diyos. Amen? So, kung tayo, mga kapatid, madalas hisitan tayo sa ganito. Tama? Hisitan tayo. Gusto nating makita muna anong meron doon. Ano yung pwede nating pagtrabahuan doon? Okay ba yung skill ko doon sa ibang bansa? Meron bang electronics doon? Meron bang welder doon? Di ba? In demand ba doon ang painting? Maaring yun ang ating unang sinasabi din. No? Hisitan tayo sa ganitong, madalas hisitan po tayo sa ganito. So gusto natin, no? Alam natin yung lahat ng details. Di ba? So saan pupunta, gaano katagal, anong meron doon, anong kakainin natin, di ba? Anong susuotin natin, di ba? So, at kung paano yung accommodation doon, no, sa atin ngayon, yun po yung ating, kaya nagiging hisitan tayo sa bagay na yun. Amen? So, pero minsan, ang tawag po ng Panginoon Diyos sa atin ay simple lang. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin, follow me. Sabihin mo nga sa katabi mo, follow me. Follow the Lord. Amen? No? So, wala nang dagdag na info, no? So, doon po, nasusubok ang ating faith. Tama? Doon po nasusubok ang ating pananampalataya. Di ba? Alam niyo po yung mga, ibon. Ibon po yan. Huwag po kayo mag-aalala. Ibon po yan. Sa ibang lugar siguro yan, ibon yan. Ibon po yan. Kung mapapansin niyo po yung mga ibon, yung mga baby na ibon, pag natuto na silang lumipad, di ba talagang pinupush sila ng kanilang nanay na lumipad? Di ba? Na umalis doon sa kanilang nest, yung kanilang kung saan, no? Kasi, kailangan nilang umalis talaga, no? Sa kanilang, kasi kung hindi sila itutulak or talagang ipupursu ng kanilang magulang, is hindi talaga sila matututo, no? Magiging miserable ang kanilang buhay, no, kung hindi sila, kasi ibon sila eh. Siyempre, ang natural sa kanila, lumipad. Di ba? Ang pangit naman, ibon naglakad. No? Ang ibon naglakad. Pwede naman yun. Pwede naman. No? So, yun talaga. Kaya, minsan, God allows us to be uncomfortable so we can grow in faith. Tama? No? Minsan, yun po yung ginagawa ng Diyos. Ina-allow niya yung bagay na hindi tayo na magiging komportable sa lugar na ito kasi doon tayo natututo. Doon tayo nag-grow sa ating pananampalataya. Amen? So, mga kapatid, willing ba tayong maglakad ng walang kasiguraduhan? Na? Pangit naman pa sabihin, magtiwala ka pero huwag kang umasa. Ang pangit na sabihin. Di ba? Pero mga kapatid, sa Panginoong Diyos, amen, piling tayong lumakad, no?
pag sinabi ng Diyos, follow me. Amen? No? Basta si Lord ang nangunguna. Tama? Pwede ba natin sabihin yun? Basta si Lord ang nangunguna. Amen? Yeah, kasi kung tayo lang, napakahirap nun. Talagang walang kasiguraduhan. Pero pag si Lord ang mangunguna sa ating paglakad, tiyak na may kasiguraduhan. Amen? No? At sabi diyan, gagawin ng isang dakilang bansa. Amen. No? Sabi niya, at gagawin kitang isang dakilang bansa. At gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala. Pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpain ang susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Amen? No, nakikita natin dito yung kaaliwan. No, or kay Abraham, no? So, wala mang specific details, no, si Abraham tungkol doon sa kanyang paglalakbay, no? Pero may malinaw na pangako dito ang Panginoon Diyos. Amen? Nakita niyo yung pangako ng Panginoon Diyos? Sabi niya, pagpapala, no? Nandun yung pagpapala, protection. Amen? At isang future na mas malaki pa sa imagination ni Abraham. Amen? So, hindi niya agad maintindihan kung paano po mangyayari yon, no? Pero, naniniwala siya at nagtitiwala siya sa salita ng Panginoon Diyos. Kung ano yung sinabi ng Panginoon Diyos sa kanya. Amen? No? So, ganyan talaga yung faith, mga kapatid. No? Hindi natin alam ang eksaktong mangyayari bukas. Sino nakakaalam dito kung ano yung mangyayari bukas? Makikinig ako sa kanya. Di ba? Sino may alam niya kung ano yung mangyayari bukas? Di ba? So, hindi natin alam yung eksakto talaga mangyayari. Maaring merong magkatugma. Bihira lang yun. No? Pero hindi natin talaga yung eksakto na mangyayari bukas. Okay? Pero, kilala natin, mga kapatid, kung sino ang kasama natin bukas. Tama? No, ang kasama natin bukas. Dapat kilala natin kung sino yung kasama natin bukas. Amen? Hindi ko man alam, no, kung ano po yung mga pagsubok, ang mga pagdadaanan natin sa ating buhay. Hindi ko alam kung ano yung pagsubok na pagdadaanan ko sa aking buhay. Pero, alam kong kasama ko ang Panginoon Diyos. Amen? No, hindi ko rin po ma-imagine fully yung langit. Pero sure ako, no, pangako ito ng Diyos at inaayos na iyon para sa atin. Amen? So, hindi ko alam kung kailan ako tatawagin ng Panginoon Diyos, pero secure ako sa Kanya. Amen? So, at yan po ang nagbibigay sa atin, no, ng comfort at lakas. Walang kasiguraduhan, no? Kumbaga, yun po yung nagbibigay sa atin ngayon ng comfort ng mga Kristiyano, kaya nandito tayo na nagpapatuloy. Amen? Kaya, gusto ko po na yun po yung gawin nating motivation, no? Or yung pangako ng Panginoon Diyos, panghawakan natin. No, na tayo pagpapalain ng Panginoon Diyos. Amen? No? At yun po yung magbibigay sa atin ng comfort at lakas. Amen? Kahit po na hindi natin alam kung ano yung bukas. Tama? Amen? So, ano man po, no? Kung ano man po yung inaas sa atin ngayon ng Panginoon Diyos, ano ba yan, no? Na kailangan mong iwan. Amen? Kailangan mong bitawan. Kailangan mong umalis sa lugar na yan. Ano ba yan? No? Kung ano sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. Yan ba ay a sinful habit? Amen? No? Yan ba ay a wrong relationship? Comfort zone? No? Faith means saying, Lord, I trust you more than I trust my past. Amen? No? Amen po, mga kapatid, no? And the response to the call, mga kapatid, no? Makikita natin dito kung paano tumugon si Abraham sa tawag ng Diyos. Amen? Sabi niya sa verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. 75 taon. Amen? So, walang binigay na detail talaga ang Biblia kung paano po yung pag-alis nila.
sa kanilang tinitirhan. No? But simply lang, umalis si Abraham. No? Sumunod siya sa utos ng Diyos at lumakad sa pananampalataya. No? At take note mga kapatid, 75 years old na siya. Siguro sa panahon nila that time, nagbabasketball pa to. No? Nasa siguro kasi 75 years old na siya nang magsimula siyang sumunod kay Lord. Di ba? Alam nyo, may isang pastor na talagang hindi naman siya naiinggit na yung literal na inggit, but maganda yung pagkainggit niya, pinaganda yung inggit. Kasi late na siyang nakakilala sa Panginoon Diyos. No? Late na siya kasi kung mas bata pa siya na nakakilala sa Panginoon Diyos, mas mahaba pa ang kanyang paglilingkod sana sa Panginoon Diyos. Isipin niyo mga kapatid, no? Kung gaano niya ka mahal ang Panginoon Diyos. Amen. No? Yung desire niya, yung willingness niya na maglingkod sa Panginoon Diyos. Kasi ito po 'yon. The more kung paano ka maglingkod sa Panginoon, ganun yung pagmamahal mo sa Panginoon Diyos. Amen. Kung paano maglingkod sa Diyos, gaano mo binabalik yung papuri sa Panginoon Diyos, yung paglilingkod natin, no? Yun po ganun po kalaki yung ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, wala siyang alam kung saan pupunta, wala siyang idea, no? Kung gaano katagal, pero nag-step out siya in faith. Amen? So, simple, no? Pero, sobrang lalim. Tama? Marami sa atin naririnig na rin ang tawag ng Diyos, no? Sinasabihan na tayo, matagal na tayong sinasabihan ng Panginoon Diyos. No, sinasabi niya sa atin, follow me. Hindi mo lang naririnig. Sinasabi niya, follow me. Di ba? Sinabi niya, sumunod ka sa akin. Yun lang po ang sinasabi ng Diyos. Maaari sa atin. Maaring ilang beses niya sinasabi sa iyo. Di ba? So, no, at minsan hindi niya ibinibigay ang buong detalye hanggat hindi tayo sumusunod. No? Kapag nag-obey ka muna, no? Kapag nag-obey ka muna, doon niya unti-unting pinapakita ang next step. 'Di ba? Alam niyo yung hindi flashlight, kita na natin unahan eh. Lampara, 'di ba ang lampara, kaunti lang yung makukuha niya na pag naglalakad tayo, pag naghahanap kami dati ng gagamba. Yun, minsan ganun yung yung wala pang yung hindi flashlight ang gamit. Lampara, mga ganun. Pag naglakad ka. So ganun po, no? Bit-bit mo yung ilaw na yon. Hindi mo alam kung ano yung kasunod na step mo. Basta sumunod ka lang. 'Di ba? Lumakad ka lang, magpatuloy ka lang. Amen. So, basta nag-obey lang tayo, basta kapag nag-obey tayo, doon pa, no, minsan doon pa, sinasabi ng Diyos, unti-unti, no, at pinapakita yung next step. Amen? Kaya, wala na pong excuse po dito, about age or ability. Kita niyo naman si Abraham, mga kapatid. No, hindi hadlang ang edad para sumunod kay Lord. Amen? Kung kaya ni Abraham, kaya rin natin. Amen? Sabihin nga natin, kung kaya ni Abraham, kaya rin natin. Amen? Hallelujah. So, amen, makikita po natin dito yung debosyon ni Abraham, no? Sabi diyan, isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai, no? Sarai pa rin po siya dito dati, no? At kalaunan, tama ba yung Tagalog ko? No, in the kalaunan, siya po ay tinawag na Sara. So, Sarai po, no? At si Lot na pamangkin niya. At dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa Kanaan. So, hindi lang po basta umalis si Abraham. 'Di ba? Kumbaga all in siya. No, sinama niya pamilya niya, lahat ng gamit niya. Ibig sabihin, wala siyang plano na bumalik sa Haran. Wala siyang plan B, kumbaga po. Kumbaga, fully surrendered si Abraham sa pagtawag ng Diyos sa kanya.
Amen? So, walking by faith means total surrender. Amen? Hindi pwedeng ano lang, faith, no? Faith, no? Pero, pinanghahawakan pa rin natin yung past natin. No? Yung mga kasalanan natin. Di ba? Yung mga possession. No? O sa sarili nating kakayanan. Amen? Faith is not needed kapag feeling natin in control pa rin tayo. Tama? Katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina. No? Faith is not needed kapag feeling natin in control pa rin tayo. Diba? Check natin lagi yung puso natin kung talaga bang si Lord yung nakaupo sa trono ng puso natin or tayo pa rin ba yung nasusunod. Diba? Pero kapag talagang isinuko natin lahat kay Lord, doon po yung tunay na paglakad sa pananampalataya. Amen? So, sabi dyan sa 6, no? Nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem. Sa malaking puno ng More, nooy naroon pa ang mga Kananeo. Amen? So, nakalabas na siya ng Haran. No? Kumbaga, nakalabas na siya ng Haran. Nasa Shechem na siya. Pero, wala pa ring bagong salita mula kay Lord. Walang update. Sabihin nyo nga, update. Update din. Di ba? So, walang bagong direksyon. Pero, anong ginawa niya? Nagpatuloy pa rin siya. Lumakad siya sa pananampalataya. Kahit walang malinaw na detalye, no? Or walang bago, walang update. Nagpatuloy pa rin siya, 'di ba? Naalala ko dati, siguro mga 5 years old pa ako, gusto ko talagang, madalas kami naliligo ng swimming pool eh. Char. Pero hindi sa amin yun. Naliligo kami na ano. May entrance, may ganun. So pag may mga party, ganyan. So, kasi mga tao dati sa Pilipinas, ang yayaman, di ba? No, may mga pera eh. May mga pera, basta may kaya. No? So, that time, 5 years old ako, gusto ko talagang tumalon sa mga malalalim. Nasa swimming pool, sa mga malalim na swimming pool. Gusto talaga akong pero gusto kong may sasalo sa akin. Pero may mga ibang mga kapitbahay, mga gano'n, talon, di ba? Pag may mga baby, gusto nilang talon dito sa akin. Pero doon ako sa tatay ko, tumalon. Di ba? Doon ako sa tatay ko. Talagang tatalo. Kasi sure ako na sasaluin niya ako. Di ba? So, hindi ko inisip yung lalim, hindi ko inisip yung ano yung mangyayari sa akin. Ang pinagkatiwalaan ko ay sasaluin talaga ako ng tatay ko pag ako'y tatalon. Di ba? Pero nung nag 7 years old ako, tinatapon na lang ako tinatapon na lang ako eh, di ba? But, yun po mga kapatid, hindi ko inisip kung gaano kalalim, kung ano bang mangyayari sa akin. Basta tumalon lang ako kasi nandun yung tatay ko na talagang sasaluin niya ako. Amen? So, ganun din po tayo. Amen? Sumunod tayo, patuloy lang po tayo, sumunod po tayo sa Panginoon Diyos kahit hindi natin alam anong mangyayari sa kinabukasan. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa araw ng bukas. Sumunod tayo sa Panginoon Diyos. Siya ang Ama natin na higit na nakakakilala sa atin, nakakaalam sa atin at alam kong hindi tayo pababayaan. Amen? Ganun po ang pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Amen? So madalas po, ganito po gumalaw ang ating Panginoon. Minsan, binibigay niya yung full details, pero madalas, lagi niya sinasabi is, follow me. Sundan mo ako. Follow me. Yun lang po laging madalas sinasabi ng Panginoon Diyos. At minsan, dumadaan po tayo doon sa season na parang, ang tahimik naman ng Panginoon Diyos. Ang tahimik ng Panginoon Diyos. Kahit nagpipray ka na, nagpipray tayo ng guidance, pero wala tayong naririnig na bago. Anong gagawin natin? Ano pong gagawin natin? Pag tahimik ang Diyos.
Kahit nagpipray tayo, nagdi-devotion naman tayo, Lord. Pero ang tahimik ng Diyos, wala tayong naririnig sa Kanya. Wala tayong nalalaman kung ano yung napagawa sa atin ng Panginoon Diyos ngayon. Ano po ang dapat nating gawin? Katulad po ng ginawa ni Abraham, magpatuloy pa rin po tayo. Amen? Magpatuloy pa rin po tayo. Amen? No? Keep walking, mga kapatid. No? Sundan natin po yung last instruction ng Panginoon Diyos. Huwag kang gumawa ng sa iyo. No? Sundan natin yung last instruction niya. Mag-antay tayo ng bago. No? At habang naghihintay tayo, i-enjoy natin yung pag-aantay natin at lumakad tayo sa pananampalataya. Amen? No? Sundan natin yung last instruction ng Panginoon Diyos na ibinigay niya sa atin. Amen? Hanggat walang bagong utos ang Panginoon Diyos sa atin, sundan natin yung last, no, na inutos niya sa atin. No? Huwag tayong lumihis. Amen? Sa huling direksyon na sinabi ng Panginoon Diyos sa atin. Amen? So, sa response po ni Abraham, kita natin mga kapatid, no? He departed kahit walang detalye, walang full details. He departed and he was devoted. 'Di ba? Bakit po devoted? Kasi nga wala na po siyang planong bumalik. Wala na siyang balikan. Wala talaga siyang planong bumalik, no? All in. So, and he depended. Kahit walang bagong sinabi ang Panginoon Diyos, nagpatuloy pa rin siya. Amen? No? So, ikaw, no? Kapatid, ikaw, no? Are you holding on to God's promise or natatalo tayo? Natatalo tayo ngayon sa ating pinagdadaanan. Amen? No? Tayo ba ng mga Kristiyano, mga mananampalataya, tayo, pinanghahawakan po ba natin ng mahigpit yung plano ng Diyos? Or tayo po ba ay natatalo na ng ating pinagdadaanan? Diba? So, remember mga kapatid, no? Your situation may change, but God's promises never fail. Amen? No? Kasi hindi po nagbabago ang ating Panginoon Diyos. Kung ano yung pangako ng Panginoon Diyos kay Abraham, ganun din po ang pangako niya sa atin. Amen? No? Amen po. And sa verse 7, no, and 9. So, dito po, sa huling bahagi po, mga kapatid, no, makikita natin kung paanong pinatatag ni Lord ang pananampalataya ni Abraham. So, habang siya ay lumalakad kasama ng Diyos. Amen? No? Makikita natin dito yung pangako. No? So, nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. Amen? Hindi po natin alam gaano na sila katagal, naglalakbay, o gaano na kalayo ang kanilang narating. Pero sa tamang oras, binigyan ng Diyos si Abraham ng salita, ng pag-asa, no? Isang pangako na, no? Yung isang pangako ang ibinigay ng Diyos kay Abraham. Hindi pa tapos yung lakbayin, pero malinaw na ang sinabi ng Diyos sa mga anak mo, ibibigay ko ang lupaing ito. Amen? So, gaya ng ginawa niya kay Abraham, may mga pangako rin si Lord sa atin. Amen? Para sa atin, no? Para patuloy tayong lumakad sa pananampalataya. Amen? No? Kumbaga po, hindi pa tayo nakauwi o nakarating ngayon, pero ang tinutukoy ko po ay sa langit. Hindi po tayo taga dito, mga kapatid. No? Hindi pa tayo nakauwi or nakarating ngayon, pero sigurado ako na tayo'y makakarating. Amen? Sabihin po natin sa ating katabi, tayo'y makakarating. Huwag kang maiiwan. Huwag kang maiiwan. No? Tayo'y makakarating. Amen? Yun po ang pangako sa atin ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya, hindi lang po tayo ang makikinabang. No, yung faith na ipinamuhay natin ngayon, magiging legacy yan, no, para sa mga anak natin. Tama? Ano ba yung pwede nating iwan sa ating mga anak? No? O sa mga susunod na henerasyon. Amen?
So, kaya tayo dito, no, sa Logits Cuba, or tayo ng mga mananampalataya dito sa Japan, hindi po maaaring yung iba sa atin, lilipad na, papuntang ibang bansa, Australia ba yan, Switzerland, no? Kung ano man, kung saan kayo dadali ng Panginoon Diyos. Ngunit, ano ba ang pwede nating iwan sa lugar na ito? Okay? So, mga kapatid, makita natin dito, no, na nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kuburulan, sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. So kahit wala pang malinaw na direksyon kung saan ang final destination talaga nila, nag-worship si Abraham. Okay? Nagtayo siya ng altar, nanalangin, sumamba, kahit wala pang talagang kasiguraduhan, no? Katiyakan, pinili niyang magbigay ng papuri. Amen? So, madaling ma-discourage kapag faith walk mode tayo. Okay? No? Lalo na kapag parang walang sagot ang prayers natin o parang tahimik ang Panginoon Diyos. Pero hindi ito yung panahon para bumitaw sa ating pananampalataya. Amen? Sino bang nakapag-faith walk dito? No? Yung ibig sabihin ng faith walk, yung talagang hindi natin, lumalakad tayo ng, hindi natin nakikita kung ano yung kinabukasan, ano yung kinakaharapan natin. Pero nagtitiwala tayo sa Panginoon. Okay? So, hindi yun, pag nandun tayo sa sitwasyon na yun, hindi po yung time, hindi po yun yung time na para tayo ay bumitaw sa ating pananampalataya. Amen? Kahit hindi po natin makita ang kamay ng Diyos, kahit hindi po natin makita yung kamay ng Diyos, pagtiwalaan po natin ang kanyang puso. Amen? So, dapat magtiwala tayo sa Panginoon Diyos. Kahit puno ng takot, no, ng mga doubt. Amen? Dapat magpuri pa rin tayo at maghanap at hanapin natin yung gabay ng Panginoon Diyos. No? Gabay niya sa panalangin. Amen? Kung si Jesus mismo no, nananalangin sa Ama hanggang sa huling sandali sa krus, no? Gaano pa kaya tayo? Dapat tayong manatiling connected kay Lord. Siyempre sa panalangin at pagsamba. Hindi naman kasi tayo matawag na konektado tayo sa Lord kung malayo tayo sa Kanya. Amen? Kung hindi natin ginagawa ito, yung manalangin, no, yung sumamba sa Panginoon Diyos. Ito po, pinagkalooban po tayo ng place ng Panginoon Diyos, no, para saan tayo sumamba na magkasama. Amen? Na hindi tayo naiinitan, hindi tayo nalalamigan, hindi tayo nauulanan, hindi tayo naaabugan. Alam niyo abugan? Hindi tayo hindi tayo naalikabukan, di ba? Amen? So, nandun yung provision ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo mga kapatid, ang Panginoon Diyos nanalangin sa Ama hanggang sa huling sandali na doon sa krus. Tayo po ba? Amen? Kaya encouragement ko po, no, dapat tayong mag-connect sa Panginoon Diyos. Manatiling connected sa Panginoon Diyos. Amen? So, mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Amen? Amen. Yan. So, muli po, no, wala pa ring bagong instruksyong natanggap si Abraham. Pero, nagpatuloy lang po siya. Sumunod lang siya kahit wala pong update. Amen? Kumbaga, naglakad siya sa pananampalataya. Naniniwalang darating yung bagong salita mula sa Panginoon Diyos. Amen? Yun pa rin ang pinaniniwalaan ni Abraham. Amen? No, sa tamang oras, darating din
yung salita ng Panginoon Diyos, no? Nasasabihin sa akin ng Panginoon Diyos, no? Kung ano ang gagawin ko. Amen? So dito po, madalas tayo dito nag-i-struggle. Amen? Di ba? Maaring ikaw ang pinakamatiisin na tao sa mataas yung pasensya mo. Mataas yung pasensya mo. Ikaw ang pinakamataas na pasensya sa lahat ng tao. Hindi ako yun. Okay. Di ba? Pero maaring yung faith natin kayang magtiis. No, saglit. Pero kapag tumatagal at wala pa ring linaw, no, minsan gusto na nating gumawa ng sarili nating hakbang. 'Di ba? Lord, may bayarin po kami. May bayarin po kami, Lord. Pero walang sinasabi ang Lord sa iyo. Ano, gumawa ka ngayon ng hakbang kung saan ka ngayon tatakbo. 'Di ba? Madalas, no? 'Yun ang ating mga ginagawa. Pero minsan gusto nating, yun nga, gumawa tayo ng sarili nating hakbang, plano. Pero kailangan nating matuto pong maging persistent sa faith po natin. Huwag tayong lumiko sa sariling paraan. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, hindi natin nakikita ang bagong kumbaga picture, no? Pero si Lord, kita niya lahat. Amen? Hindi natin nakikita yung kunyari, no? Ayun ko, narinig niyo na itong ilustrasyon na ito. Kunyari, bundok, di ba? Hindi natin nakikita kung ano yung nasa likod ng bundok. Pero pag sasakay tayo ng eroplano, alam natin. So, alam ni Lord kasi nasa taas ang Panginoon Diyos. Amen? Alam ng Panginoon Diyos na kung ano yung kasunod ng ating dinaraanan. Amen? Kaya, hindi man natin kita yung buong picture, pero si Lord, kita niya lahat. Amen? Hindi natin kayang baguhin yung sitwasyon. God can move the mountain. Amen? No? Kaya, mga kapatid, patuloy lang po tayo. Keep walking by faith. Keep trusting His Word. Amen? His way is always the best way. Amen? No? So, mga kapatid, no, the call received. Amen? Tinanggap ni Abraham ang tawag ng Panginoon Diyos kahit mahirap. Amen? Sumunod siya, no? And the response to the call, sumunod siya agad. All in. At nagpatuloy kahit walang talagang full detail. Amen? Habang siya ay naglalakad. Amen? And the reassurance in the call, pinatibay siya ng Panginoon Diyos sa pangako, papuri, at pagpapatuloy. Amen? Mga kapatid, napaka-challenging, no? Napaka-challenging po ng journey ni Abraham. Hindi biro ang maglakad sa landas na hindi mo alam kung saan patutungo. Amen? At sigurado, may ilan po sa atin ngayon na parang nasa ganitong sitwasyon. Amen? Pakiramdam po natin, no, na anong journey tayo. Hindi mo alam ang susunod na mangyayari. Maaaring hindi mo alam ano ang sunod. No? Sunod ng pag-Japan natin. Pag sa Japan, no, ang kasunod nito. Maaaring hindi natin alam kung ano ang kasunod dito sa Japan. Nag-struggle ka, no, maaaring nag-i-struggle ka ngayon sa paghahanap ng direksyon o sagot sa mga problema mo. Amen? O baka naglalakad ka ngayon sa daang tinuro ni Lord, pero parang mahirap, no? Parang walang kasiguraduhan. Amen? Kaya mga kapatid, ito po sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos, tuloy lang po tayo mga kapatid. Amen? Tuloy lang po tayo. Dalhin po natin sa Kanya ang lahat ng pasanin, mga alalahanin. Amen? At ibuo po natin ang ating puso sa Kanya. At siya mismo ang magbibigay ng tulong na kailangan natin. Amen? Kung naniniwala tayo na si Lord ang tumawag sa atin sa ministry na ito, tiyak na ang Panginoon Diyos ang lahat ng magpuprovide
sa lahat ng ating pangangailangan sa ministry na ipinagkatiwala niya sa atin. Amen? No? Kaya, no? Katulad po ni Abraham, God is also calling us to walk by faith. The path may not always be clear, but His promises are sure. Our response is not to stay in comfort, but to follow, trust, and keep moving forward. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, we don't hold the future, but God holds everything. So let us keep walking with Him by faith, not by sight. Amen? Tayo po'y tumayo mga kapatid. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin sa sandaling ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa buhay ni Abraham, Panginoon. Pinakita mo, Panginoon, sa amin ngayon na walang dahilan, O God, na kami ay tumigil sa aming paglakad, sa aming pananampalataya, Panginoon. Lord, mahirap po ang pinagdaanan ni Abraham, pero nakita po namin ngayon, O God, kung paano siya nagtiwala sa iyo. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng willingness, O God, yung puso namin, Panginoon, na sumunod sa iyo katulad ng kay Abraham, O God. Panginoon, maraming salamat po sa sandaling ito na pinatunayan mo sa amin na hindi ka nagbabago, O God, sa iyong pangako sa amin, Panginoon. Pinatunayan mo sa iyong salita, O God, na ang pangako mo, Panginoon, ay hindi nagbabago, O God. Sinasabi mo sa amin, Panginoon, ngayon na ito ay aming pangahawakan, O God. Hindi man namin alam kung ano po yung mangyayari sa amin sa araw ng bukas, O God. Ngunit pinatunayan mo, Panginoon, sa araw na ito na kami ay magtitiwala sa iyo. Maraming salamat, Ama. Patuloy niyo pong turuan ang aming buhay, aming puso, Panginoon, kung paano sumunod, kung paano ang tunay na pagsunod sa iyo, God. Kung meron man po kaming mga hindi pa binibitawan, Panginoon, sa aming buhay. Lord, ito yung panahon, ito yung araw, O God, we will surrender, Panginoon, sa iyo lahat. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga sagabal, Panginoon, na maaaring makapagpahina ng aming pananampalataya sa iyo, O God. Yung mga hindrances, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo, Diyos. Tanggalin niyo po ito, Panginoon. Lord, naniniwala kami sa pamamagitan nito, Panginoon, kami ay lalago, O Diyos, dahil sa tulong mo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na nandirito, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagkaingatan at gabayan, Panginoon Diyos. Patuloy niyo po silang pagpalain sa kanilang mga ministry, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, kung ano man po, Panginoon, ang kanilang pinagkakaabalahan sa kanilang buhay, O Diyos. And patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan, O God. Patuloy niyo pong pag-alabi ng kanilang mga puso, O God, sa kanilang paglilingkod, Panginoon. At patuloy na ikaw ang lagi nilang lapitan at kapitan, Panginoon. Dahil walang ibang makakatulong sa amin ng higit, kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. At sa pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdadala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may malaking kagalakan
sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, karangalan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Purihin po ang Diyos. Salamat po. Amen, 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 amen.